Go into that village, and immediately you will find a donkey tied. Untie that colt and bring it to me. Who are you? You're taking my master's colt? The Lord has need of it. Araw na iyon, napakaraming tao sa daan. May mga naglalatag ng kanilang mga damit sa kalsada at may mga nagwawagayway ng mga sanga ng palaspas. Naririnig ko ang lahat na sumisigaw ng may kagalakan. Hosana! Hosana! Purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Ayun si Jesus dumarating. Nakasakay siya sa isang maliit na asno. Siya ay mapayapa at mapagkumbaba, ngunit tinatanggap ng mga tao bilang hari. Tulad ng mga taong iyon, tayo rin ay nagtitipon upang salubungin si Jesus sa ating mga puso at purihin siya. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama nating salubungin at sambahin ang ating Panginoon. Hosana! Purihin ang ating hari, si Jesus! Kasama ka rin sa choir. Nakasabi lang.
Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming dinadakila, sinasamba, at pinasasalamatan sa banal at dakila mong pangalan. Sa unang araw ng aming pag-aalala at paggunita ng iyong triumphal entry, Panginoon, sa Jerusalem. Unang araw, Panginoon, na tunay na ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sapagkat dito magsisimula, Panginoon, ang iyong pagpapakahirap, pagpapakasakit at pagkamatay sa krus para sa pagtubo sa aming mga kasalanan. At pagdiriwang ng bawat isa sapagkat sa ikatlong araw ay nabuhay ka muli. Maraming pong salamat sa ipinakita mo, Panginoon, sa pagpasok mo sa Jerusalem, na ikaw ay sumakay, Panginoon, sa isang asno o isang bisiro, na nandoon ang pagpapakumbaba mo, na ikaw ang aming Panginoon at ililigtas mo ang bawat isa sa amin sa aming mga kasalanan. Panginoon, sa umaga pong ito, pangunahan niyo po ang lahat ng may mga bahagi sa aming pananambahang ito, lalong-lalo na po ang mga kabataan, mga maliliit na bata. At higit sa lahat, Panginoon, ang inyong anak na maghahatid ng iyong banal na mensahe, aral at tuntunin na gusto mong ituro at ipahayag sa bawat isa sa amin, na patuloy naming magiging gabay, aming susundin sa aming pamumuhay sa tulong ng banal na Espiritu. Mangusap ka po sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa unang araw na ito ng Semana Santa, ay matagpuan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nandoon ang nandoon at inaalala, ginugunita, ang sakripisyo mo sa bawat isa, paghandog mo ng iyong buhay para lang sa katubusan ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong biyaya, ay pagkalooban mo po kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na makakapiling at makakasama ka namin habang buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Ang lahat po ito'y aming inlalapit at nadalangin sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus, na siyang naghabili na kung kami ay mananalangin, ay sa wikang, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigay mo po sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad po sa amin ang aming mga utang, gayan man namin nagpapatawad sa may mga utang sa amin. At huwag mo po kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo po kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang pagkatakot
Jesus, di may matatapos. Ngayon'y makikihamon at bukas ay lungkot. Ang bawat nagtagumpay ay pulong ng buhay. Sa Diyos ay mapipisan magpakailanman. Sabay-sabay po nating sambitlain ang sumasampalataya. Sumasampalataya po sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Ang may papurihan at dangalan at ng Espiritu, buhat sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po, sineselebrate natin yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. So, ngayong umaga po ito, ipakita natin ngayon yung tagumpay sa ating puso na nagtagumpay si Jesus sa mga puso natin. Ipakita natin kung gaano tayo kasaya at awitan po natin siya ng buong puso at may kasiyahan. Tayo po'y umawit. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Tayo po lahat. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala na
narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Hey, yeah. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos sapat ka na. Pag-ibig mo, tulungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo, tulungan ko, pangako mo, sandigan ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa ating pong susunod na kakantahin is, ang title po nito is Maghari. These songs remind us na si Jesus ang hari ng ating mundo, na dapat na maghari sa ating mga buhay. Tayo po'y patuloy na umawit at magpuri sa ating Panginoon. Di maigit ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adika. O Diyos ng langit, ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa batasasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adika. O Diyos na langit, ko'y maghari ka. Kila at kailanman di mahigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adika. O Diyos na langit, ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob
dakila at kailanman di maiigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhikal. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Dakila at kailanman di maiigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhikal. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Today, we are reminded kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Pumasok siya sa Jerusalem nang hindi siya mayabang. Pumasok siya ng may kababaang loob. And ganun din po tayo. Nahihambing ko rin po ito sa ating mga tao. Minsan, nagpupuri tayo kay Lord kasi masaya yung mga puso natin. Pero, nawawala po yung spark na yun kapag po may pinagdadaanan tayo. Tama po ba? Kaya ngayong araw po na to, tanong po natin yung sarili natin kung pinupuri mo ba si Lord dahil masaya ka? Or pinupuri mo si Lord dahil siya yung hari, siya yung pinakamabuti sa lahat? Ngayong umaga po to, nararapat po nating purihin ang ating Panginoon. Kaya po sa sunod po nating kanta, patuloy po tayong umawit ng may kagalakan, atin pong itaas ang ating mga kamay at atin po siyang awitan. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Atin po itaas ang ating mga kamay. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman.
ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka, iyong nilikha, kang iyong likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. For the last time, tayo po yung hug. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa mensahe sa awit na ihahatid sa atin ng TUC Children's Choir.
Hosanna is a Hebrew word that Hosanna is a Hebrew word that Hosanna is a Hebrew word that means "O save." The Jewish people used this word to praise Jesus when he rode into Jerusalem on a donkey. As they waved palm branches and spread their coats on the road, they shouted, "Hosanna!" Matthew 21, verses 9 to 11. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. So the multitude said, "This is Jesus." At ngayon, ihanda po natin ang ating puso at isip sa pakikinig ng mensahe ni Dr. Edith Maglipon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good. And all the time. Tingnan nyo inyong katabi. At sabihin nyo sa Kanya, salamat sa Diyos. Hindi kita kamuka. Okay. Ang ating pong mensahe ay ating makukuha o matutunghayan sa Biblia sa Marcos 1 to 10. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Narating ni na Jesus ang mga bayan ng Betfage at Betania, malapit sa may bundok na mga olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Hindi ko mabasa. Pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at babalik din niya agad. Kaya't lumapit ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinalagan nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagan iyan? Sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinadala kay Jesus ang batang asno matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal
ay sumakay si Jesus. Ano yun? Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng madahon na sanga ng kahoy, at yon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa likuran ni Jesus ay sumisigaw ng ganito: "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon sa kaitaas-taasan." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa una pong tanong, yung pong naka-highlight, yun din po yung tinanong ko sa aking sarili. Yung pong naka-highlight. Ang sabi nga, why did Jesus choose to ride a donkey instead of a fast, strong horse? Jesus chose to ride a donkey on purpose, not by accident. It fulfilled a prophecy. Long before his entry into Jerusalem, the prophet Zechariah foretold this: "See, your king comes to you, humble and riding on a donkey." By riding a donkey, Jesus was showing that he is the promised Messiah, but not the kind people expected. Pangalawa po, ito po ay symbol of humility and peace. In ancient times, yung horses were used for war and power. Donkey was used for peace and service. If Jesus came riding a powerful horse, people might think he is a political or a military king. By choosing a donkey, he showed he came in peace, not war. He came to serve and not to conquer by force. Pangatlo, his kingdom is not worldly. People were expecting a king who would overthrow rulers and bring political freedom. But Jesus came to us to do something deeper: freedom from sin and salvation for all people. His throne would not be a palace, but the cross. Why not a flying horse? Why not a flying horse ang sinakyan ng Panginoon? A flying horse would show power, spectacle, and awe. Something dramatic and something supernatural. But Jesus did not come to impress people with power. He came to touch the hearts through humility, love, and sacrifice. Sabi nga po, Jesus riding a donkey teaches us God's way is not about showing off power, but about showing true love. Sometimes we think greatness means being strong, famous, and admired. But Jesus showed that true greatness is being humble, kind, and willing to serve others. Sabi nga po sa Zechariah 9:9, sa Tagalog po, "Magalak kang lubos, o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at nagtatagumpay, mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, anak ng asno." Ang mensahe nito para sa atin, ang tunay na hari ng ating buhay ay hindi naghahari sa pamagitan ng lakas, kundi sa pamagitan ng pag-ibig, kabutihan at sakripisyo. Iniisip din natin na ang pagiging dakila ay nasusukat sa kapangyarihan, sa yaman o impluensya. Ngunit ipinapakita sa atin ni Jesus na ang tunay na pagiging hari ay hindi sa lakas, kundi nakakilala sa pag-ibig, kabutihan at sakripisyo. Pinili niyang maging mapagkumbaba, maglingkod, at ialay ang kanyang sarili para sa iba.
Ito ang paanyaya sa atin na sa ating pang-araw-araw na buhay, piliin nating magmahal kahit mahirap. Gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita at magsakripisyo para sa kapwa. Ipinapakita ng talatang ito na ang darating na hari si Jesus ay hindi darating may kapangyarihan sa mundo, kundi may kababaang loob at kapayapaan. Pangalawang tanong, why do you think the people put their coats and cloak and 3 branches on the road? Sabi nga doon sa ating binasa, ipinatong ng mga tao ang kanilang mga balabal at ang sanga ng puno sa daan bilang tanda ng paggalang, pagtanggap at pagpupugay kay Jesus bilang hari. Noong unang panahon, ang paglalatag ng balabal sa daraanan ng isang tao ay simbolo ng pagkilala sa kanyang karangalan at otoridad. Para bang sinasabi nila, ikaw ang aming hari at karapat-dapat kang parangalan. Ang mga sanga naman ng puno, lalo na ang mga palaspas, ay sumasagisag ng tagumpay at kagalakan. Ipinakikita nito na tinatanggap nila si Jesus ng may kagalakan at pananampalataya kahit hindi pa nila lubos na nauunawaan ang misyon ng Panginoon. Para sa atin ngayon, ito ay paalala na tanungin ang ating sarili, tinatanggap ba natin si Jesus bilang hari ng ating buhay, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa at desisyon? Ang sabi nga, yun daw, spreading garments out, yung paglalatag ng balabal, spreading for someone ng garments, it means yung he can walk on it and it show submissiveness or submission paid to royalty. Isang tanda ng paggalang. Sabi din kanina, nag-cut down ng branches. Sabi ko, wala yata yung palaspas. Pero nakita ko po sa John 12 to 13, the next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches, ayun na po, they took palm branches and went out to him shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, blessed is the King of Israel. Ang Hosanna po ay may dalawang kahulugan. Una, purihin ang kataas-taasan at ang isa pa pong meaning, iligtas mo kami. So yung pong ating binasa ay nagpapakita po ng kahulugan at simbolismo. Una, katuparan ng propesiya. Sadyang inayos ni Jesus ang kanyang pagpasok upang matupad ang propesiya na nagpapakita na siya ang matagal nang hinihintay na hari na magdadala ng kaligtasan, hindi lamang kalayaang politikal. Mapagkumbabang hari. Ang pasakay niya sa isang asno sa halip na kabayong pandirigma ay sumusimbolo ng kapayapaan, kababaang loob at pagiging malapit sa mga tao na sumasalungat sa inaasahan ng marami na isang mandirigmang hari. Pangatlo, pagpapahayag ng kanyang pagkahari sa ganitong paraan ng pagpasok, hayagang hinarap ni Jesus ang mga pinunong panrelihiyon at tinanggap ang papuri ng mga tao bilang pagpapahayag na siya ang Mesyas. At pang-apat, tugon ng mga tao, ang paglalatag ng kanilang mga balabal at mga sanga ng puno ay sumasagisag ng kanilang pagpapasakop sa kanyang otoridad at masayang pagkilala sa kanyang pagiging hari. Bagamat marami sa kanila
ang hindi lubos na nakakaunawa sa kanyang misyon at inakalang ito ay politikal lamang. So ngayong araw, tayo ay nagtitipon bilang isang pamayanan ng pananampalataya upang ipagdiwang ang linggo ng palaspas, ang masaya at banal na simula ng mahal na araw. Sa araw na ito, ginugunita natin ang matagumpay na pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem, kung saan siya ay sinalubong ng mga taong may hawak na palaspas at sumisigaw ng Hosana, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Ang linggo ng palaspas ay nagpapaalala sa atin ng isang makapangyarihang katotohanan sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Pumasok si Jesus sa lungsod hindi bilang isang makapangyarihang hari na nakaupo sa trono, kundi bilang isang mapagkumbabang lingkod na nakasakay sa isang asno, na nagtuturo sa atin na ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa kababaang loob, pagsunod at pag-ibig. Ang mga palaspas na ating itinaas ngayon ay sumasagisag ng tagumpay at pag-asa. Ngunit inaanyayahan din tayo nitong pagnilayan kung gaano kabilis napapalitan ang papuri ng katahimikan at kung paano nasusubok ang ating pananampalataya sa panahon ng sakripisyo. Sa pagsisimula ng mahal na araw na ito, tayo ay tinatawag hindi lamang alalahanin ang pangyayari sa paghihirap ni Kristo, kundi upang samahan siya mula sa kagalakan ng linggo ng palaspas sa pagdurusa ng krus hanggang sa kalwalatian ng kanyang muling pagkabuhay. Inaanyayahan tayo ng linggong ito na suriin ang ating mga puso. Handa ba tayong sumunod kay Kristo, hindi lamang sa mga sandali ng pagdiriwang, kundi pati rin sa panahon ng pagsubok? Handa na ba tayong isuko ang ating sariling kapalaluan, kaginhawahan at kasalanan tulad ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin? Nawa ang mga palaspas na ating hawak ngayon ay magsilbing paalaala upang buksan natin ang ating mga puso kay Kristo. Tanggapin siya hindi lamang sa loob ng simbahang ito, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pamilya at sa ating pagpapasya. Gawin nating pagkakataon ang mahal na araw na ito para sa panalangin, pagsisisi, pagpapatawad at panibagong pananampalataya. Sa ating pagsisimula ng pagdiriwang ng linggo ng palaspas, gawin natin itong may pusong mapagpasalamat. Pinaparangalan si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nangangakong susunod sa Kanya ng may katapatan sa araw-araw. Yan po ang mensahe sa atin ng linggong ito. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat, ating pong basahin. Father God, we thank you tayo po lahat, we thank you so much for your sacrifice. We can thank you enough for you have given your life to save us. Kami na di karapat-dapat mahalin, nagkaasala sa iyo, pero pinili mo pa rin kami na mahalin. And as we remember this sacred day, help us to truly honor you, not only with our works, with our lives. Walk in humility, to trust in your perfect will, and to remain faithful even in times of trial. May our hearts always be filled with praise, declaring, bless us, O God, and prepare our hearts as we journey through this whole week.
Let our lives be a continual offering and worship to you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe. At ngayon naman po ay dadako tayo sa paghahandog na kasabay ng tanging awit ni Sister Alex and Sam Ordonez. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift the name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages, yet you chose to make my heart your dwelling place. You heal my brokenness, show me your glory. So I have songs of thanks, not even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one,
Marami pong salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito na patuloy na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin, na tunay na nandito at handa naming ipagkaloob sa iyong banal na templo, Panginoon. Patuloy na papurihan ka namin at pasalamatan sa banal at dakila mong pangalan. At sa umaga pong ito, Panginoon, ay nandito ang iyong mga abang lingkod. Patuloy na samahan mo po kami at tulungan at pagpalain sa pagpapatong ng aming mga kamay para sa aming mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan, sa mga anibersaryo ng kanilang mga kasal, at mga magpapasalamat, Panginoon, sapagkat lagi kang nasa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan po ang mga sumapit at nagdadaos ng kanilang kaarawan at anibersaryo. Maaari na pong lumapit ang mga nais magpabasbas.
Ngayon naman po ay dadako tayo sa espesyal na panalangin kay Pastor Erlan Tan na pangungunahan ni Elder Elsie Garcia. Tayo po'y tumayo. Okay, let's pray. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, papuri at pasasalamat po sa iyong pangalan. Kami lahat na iyong tinawag sa iyong iglesia ay narito sa iyong banal na tahanan upang ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at ng pasasalamat. Thank you, Lord, sa your presence in our life all these years. Sumaamin ang patuloy na pagpapala, paggabay, kalakasan, at kapayapaan. Maraming salamat po, Ama, sa tuwing patuloy na pag-iingat at pagpapala na amin tinanggap. Panginoon, narito po at dumadalangin ang buong kapatiran. Pagamat kami makatapo mo na paulit-ulit, laging dumadalangin para sa kagalingan ng aming mahal na Pastor R. Minsan, dumarating sa amin ang pagkainip sa paghintay na para bang wala kaming nararamdamang pagbabago. Subalit, nalalaman namin dakilang bagamat meron kaming mga katanungan sa aming mga sarili kung bakit, we know and we feel your presence is with Him. You are in complete control and we trust your plans to sustain him in his sickbed, in his illness, and the whole congregation believes that you will restore him to full health. Tinataas din po namin sa iyo lahat ng anak mo nakakaranas na iba't bang uri ng sakit. Saan man sila naroon, sa ospital, sa mga tahanan, o sa mandao. Hiling po namin na hipuin mo po silang lahat at igawad ang matibay na kalooban at di matatapos na pag-asa hanggat hindi natatanggap ng bawat isa ang kagalingan. Hiling din po namin na puspusin mo ng kapayapaan ang puso at lakas ng pananalig ng kanilang mga pamilya para sa iyong mga plano para sa kanila. Maraming salamat po, aming Diyos, aming Ama, aming Panginoon. You are a good provider, a great healer, and our Lord and Savior. All this we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power,
Tanggapin natin likat at pagpakalan ng ating Panginoon Jesus Kristo, ang kanyang pagliligtas, pakikipisan ng Diyong Banal, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating basahin ang pabaong mensahe. Ang linggong ito ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating mga puso. Handa ba tayong sumunod kay Kristo? Hindi lamang sa mga sandali ng kasiyahan, kung pati na rin sa panahon ng pagsubok. Handa ba tayong isantabi ang ating sariling kaginhawaan at kasalanan, tulad ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin? Naway ang mga palaspas na hawak natin ngayon ay magsilbing paalala na buksan natin ang lubos ang ating mga puso kay Kristo. Tinatanggap siya hindi lamang sa ating simbahan, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga pamilya, at sa ating mga pagpapasya. Ang atin pong mission statement, ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat at welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that sa atin pong mga pagbabalita ngayon pong March 29, 2026, sa atin pong naging Palm Sunday, ang naghatid ng mensahe ang atin pong Dr. Edith Maglipon, tanging awit TUC Children's Choir, gayon din po Sister Alex and Brother Sam Ordonez. Ang nagsindi po ng kandila, Brother Arwen Son Jr., hymns leaders po natin, Brother G-Boy Ocol and Sister Jenny Lindy Magila. Narrator, Sister Marel Cruz. At narration leader, Sister Irish Talampas. Narito po ang mga magiging speakers po natin for our midweek service. Sa April 9 po, TNP Joey Talampas. April 16, TNP Ed Bay. April 23, TNP June Kayabyab. At April 30, Sister Chona Pagkalinawan. Flower sponsors naman po natin para po sa linggong ito, Sister Edith Maglipon, Sister Charm Filio, gayon din po, Brother Erin Lantan. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po para po sa ating NOAA Project Building Blocks. Ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash, ng GCash, and through Secured Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation ay kunan din po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. And yan po yung mga pictures kahapon. Nang ginanap po ang atin pong Life Journey Seminar. Ito po ay pinangunahan po ng atin pong Predikador Jojo Filio. At ito po ay dinaluhan ng mga officers at mga kapisanan presidents. Yan po. Meron din po mga kasamang elders and TNP. So yan po yung mga naganap kahapon po sa atin pong Life's Journey Seminar. At sa pagpapatuloy po ng ating mga activities for our Holy Week, narito pa po ang mga mangyayari for this week. Yan po, sa darating po na Huwebes, yan po ay time for communion. Ito po yung The Last Supper. Ang maghahatid po ng mensahe, ang ating pong Predikador June Pagsisihan. Ito po ay sa darating na April 2, 2026 sa ganap po
na 7 p.m. Kindly wear gray po para po sa araw na iyan. And para naman po sa atin pong Good Friday activity, ito po ay ang huling 7 wika. Ito po ay sa darating na April 3 sa ganap po na 12 ng tanghali. Mangyayari lamang po na magsuot po ng gray or black shirt. And again, atin pong pinopromote yung atin pong family altar. Ito po ay gaganapin sa mga pagkakataon po na wala po tayong activity dito sa ating iglesia. Ito po ay sa Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, ganyan din po sa Holy Saturday. So, ito po ay atin pong family altar activity. And kaugnay po niyan sa atin pong family altar sa Holy Monday, Tuesday, Wednesday, and Saturday, mayroon pong family altar, meron po itong reflection video. So atin pong mapapanood yung reflection video ay magiging available po ito sa atin pong Facebook page and YouTube channel po ng ating iglesia. Ito po ay magiging available starting 7 a.m. So kindly check na lang po ang atin pong Facebook and YouTube page para po sa ating reflection video. And kung may mga clarifications at may katanungan pa po kayo, mangyayari lamang po na sumangguni po sa mga deacons ng inyo pong mga zones. And syempre, para po sa ating Resurrection Sunday, ito po ay sa darating na April 5. Sa ganap po ito na 4:30 ng madaling araw. Ang magiging tagapagsalita po natin, ang ating pong Reverend Gamaliel Filio. Ang kulay naman po na ating isusuot ay light blue para po sa araw na iyan. So, yan lamang po yung ating mga kabaltaanan para po sa ating Holy Week. Muli po, magsama-sama po tayo for our Holy Thursday, Good Friday, Resurrection Sunday, at yung atin pong family altar. Yun lamang po at inaanyahan po lahat na tumayo para po sa pagtatapos ng ating pananambahan.